Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagapagbalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kabayan, akala mga paninira ay matutuho yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may magbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 78 na mga comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 69 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 30 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 26 na mga comments, and Leon Gonzalez, meron siyang 20 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also makahabahan ko, i-acknowledge po natin ating po mga channel members. Nandyan si Maria Luz Lagunsat, Florante Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan rin po natin makahabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Maria Luz Lagunsat, nabigay sa atin ng 250 pesos. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ating po mga suki, mga early birds. Yung nanguna po sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Jean Medina, Nonoy Floren Hills, Joseph Magalion, Lynn Gonzalez, Esterlita Bucayo, nandyan po si Rose Guevara, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela, Ramil Ruwasa, Emmy Mapalad, Len Evans from Australia, nandyan po si Sarah Brightman Black, Grace Gruta, Bibok Escarlan, i-greet po natin si Renato Valinier, Florifigo Mapak, Renato Pascua, and hi to Marilyn de los Santos. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Don't worry, painitan ko po kagan yung mga maga kasi marami mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin ipandibang po sa mga ipinbakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At siyempre mga kababayan ko, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well mga kababayan ko, so be ready ho tayo no, be prepared. Lalo-lalo na dyan po sa may Luzon area kasi meron pong pumasok na bagyo mga kababayan. Meron po, ang pangalan ay Julian PH. So medyo malakas din po ng konti mga kababayan. So siyempre alam na ho natin po ating gagawin na dapat be ready ho tayo, stay safe at saka inform po natin po ang ating gobyerno mga kababayan. Dapat magipagtulungan ho tayo, meron tayong constant communication po sa ating gobyerno kasi
yan lang pong ating dapat gawin mga kabayan. At saka malaking tulong rin po na kapag tayo po magipag-coordinate sa ating gobyerno. Okay? Again, stay safe po tayo. Ngayong araw, di ba? Ngayong araw po maglalanding yung pong sinabi nila na Julian daw na bagyo mga kabayan or baka maya-maya. Again, stay safe po tayo. So kahapon mga kabayan ko, pasensya kasi wala po si Ivan. Medyo hindi po nakayanan ng ating katawan. Kasi nga medyo siguro nag-over-fatigue tayo mga kabayan. Iba po talaga yung pakiramdam ko kahapon. So nung umuwi ako, galing po doon sa warehouse, nag-relax lang po si Ivan. Kasi nga talagang hindi po kaya mga kabayan. Ang dami ko kasing tinapos po na project, mga tasks doon po sa warehouse kung saan nagtatrabaho po si Ivan. Dito po sa ating mga bagong viewers, saka lalo-lalo na dito po sa mga haters natin, baka hindi po na alam, meron pong ibang trabaho si Ivan. At saka nandito po ako sa KSA Saudi Arabia, dito po sa Riyadh, sa bansang Riyadh. Okay? So again, pasensya talaga kasi marami pong nag-message kay Sir Ivan na ngumusta. Don't worry, okay na po tayo. Medyo okay na po tayo, pero meron pong problema ng konti ang ating boses mga kabayan. Siguro na overwork lang po. Anyways, kahapon ang dami pong nangyari, no? Ang daming pasabog nangyari and also the other day mga kabayan. At saka kahapon, I think mga madaling araw na yata natapos po yung hearing sa Quadcom Committee mga kabayan tungkol po dun sa EJK. Diba? Ang dami pong pasabog doon. At saka doon po sa hearing mga kabayan, talagang bumilib ako doon. Totoo lang. Honestly, bumilib po si Ivan. Kasi nga, yung pong police na si Police Lieutenant Colonel na si Mendoza mga kabayan, si Santi Mendoza, talagang napaamin siya, no? Itinuro niya doon, ito pong si Garma mga kabayan, ang head po or general manager po ng PCO, former head po ng PCO, pati po yung police na si Leonardo Macabayan, nasangkot sila at sila po yung utak dito, mastermind na nag-utos po na ipapitigi, gorgorin at saka ipapaligpit po yung isang former board secretary ng PCSO Macabayan, yung pong si Barayoga, si Wesley Barayoga. So doon napaamin mga kabayan. Grabe talaga, no? Talagang nakakakilabot yung mga pahayag po ni Mendoza mga kabayan. So yan po talaga yung napakaganda sa hearing po ng Quadcom. Talagang madidiin dito mga kabayan at talagang malilintikan dito itong si Digong. Kasi nga sino po dito yung amo po ni Garma at saka ni Leonardo mga kabayan. So ngayon itong si Garma, probably siguro mga life imprisonment to mga kabayan. Kasi nga siya na po'y kinasuhan na dito or magpa-file na po ng kaso yung si Johnny Pimentel mga kabayan. Meron po siyang advice na ito pong si Garma at saka si Leonardo, sila po ay kakasuhan dito kasi meron na pong lumabas po ng whistleblower ebidensya against sa kanilang mga kabayan. Sana itong si Garma, paiyak pa sana ito talaga makulong po ito habang buhay mga kabayan. Hindi kasi maganda ang kanilang ginagawa dito. At dito rin po sa nangyaring mga hearing, series of hearing mga kabayan dyan po sa Senado at saka sa Kamara, napag-alaman ho natin at talagang unti-unti dito pong lumalabas po ang totoong pagkatao po ng mga Duterte mga kabayan. Yes, ng mga Duterte. Kapag ikaw daw, kapag ikaw daw ay haharang po sa daanan po ni Digong mga kabayan at ng mga Duterte, hindi malayo, possibly, ikaw talaga po ay ipapaligpit mga kabayan. Tingnan niyo lang po yung nangyari doon kay Wesley Barayoga na kung saan nung una daw mga kabayan na hindi na siya mahilig ito sumakay po na kanyang private po na sasakyan or private car. Kundi mahilig lang po siya mag-commute mga kabayan. For how many years or how many months mahilig talaga po na mag-commute ito pong si Barayoga. Siguro sa tingin niya mga kabayan, mahirap siyang matrace dito. So ang ginawa po ng gobyerno ni Digong, binigyan siya po ng service po na sasakyan mga kabayan na kung saan yun na po ang kanyang ginamit. So ang problema doon, ayon po sa aking analysis mga kabayan, ipinubad po yung sasakyan na yon para madali lang pong matrace at saka makita kaagad at saka makita po yung service ni Mendoza mga kabayan every time na siya po ay aalis or galing po sa kanyang bahay papunta doon sa kanyang pinagtatrabahuan mga kabayan. So yun po ang napaka-disadvantage kapag meron kayong service. Lalo na sa estado po or katayuan po ni Mendoza mga kabayan. So sad to say, yung pong si Barayoga, tinigi ho siya last 2020 mga kabayan, panahon ho yun ni Digong. So dapat po sana sana hindi pinigilan dito ni
yung si Mendoza Makabayan na magsabi ng lahat-lahat na po kasi may mga parts doon na medyo pinigilan niya. Kasi nga siguro sa tingin niya na wala siyang masyadong konkreto po na ebidensya tungkol doon kay Digong Makabayan. Kasi nga siyempre, sino po dito yung tauhan ni Digong? Dumaan kasi doon, hindi kasi direct po kay Digong Makabayan. So medyo safe doon itong si Digong. Pero kung ipag-immerse natin lahat po yung mga ebidensya Makabayan, lahat-lahat na, malamang sa tingin ko po, merong kinalaman talaga itong si Digong Makabayan. At yan po ay hindi paninira. Diba? Dito po sa mga sinasabi po lagi ng mga DBS, ng mga vlogger, mga supporters po na nauto, yung nagka-pollute po yung utak Makabayan, na sinisiraan na daw dito yung mga Duterte, si Sara at saka si Digong Makabayan. Sinisiraan ba? Hindi naman talaga kailangan na siraan pa yung mga Duterte kasi matagal na po silang sira Makabayan. Sa start pa lang po ng mga ebidensya, sa start pa lang po ng mga hearings, nalalaman ho natin na meron pong kinalaman ito pong mga Duterte Makabayan. Kaya hindi na po kailangang sisiraan po yung mga Duterte kasi sila po ay talagang sira na Makabayan. Tingnan niyo lang po ang survey ni Sara Duterte. Na kung saan, nung una sa time po na kanyang tatay, si Digong, mataas yung Makabayan. Di ba sabi lang mataas talaga eh. Pero alam ho natin, sa panahon po ni Digong, masyado kasing na-control po ng mga social media, ng mga vlogger po, yung mga mainstream media. Kasi nga, mas talagang namayagpag sa panahon po ni Digong, yung mga vlogger kaysa mainstream media Makabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi di ba, alam ho natin sa panahon po ni Digong, tinatakot niya lagi po yung mga mainstream media. At saka, marami siyang mga tauhan po, mga hinahir po ng mga vlogger na kung saan halos karamihan po sa mga Pilipino doon na po nanonood po sa mga vlogger Makabayan na kung saan advantage at pabor lagi po sa mga ginagawa ni Digong Makabayan. At saka hindi natin alam, unti-unti na po tayo pong binubulag po dahil po sa mga vlogger po ni Digong. Hindi natin nalaman po yung totoong nangyayari kasi yun po'y pinagtatakpan nila Makabayan. So it's a good thing. We are very fortunate enough na sa panahon po ni PBBM, napaka-fair talaga ng trials, napaka-fair talaga po ng mga nangyayari sa batas ho natin, sistema ng ating batas. So dito, naglabasan na po yung mga kabulukang nangyayari sa panahon po ni Digong and also sa ginagawa rin po ni Digong Makabayan. Okay? So anyways, mamaya papatuloy ho natin yan. Alam niyo Ma'am Kabayan na meron pong nangyari sa China? Yes, meron po. Ito po ay nakakahiya. Kasi nga, ito nangyari daw ito Makabayan I think mga how many months ago, na yung bago po na submarine ng China Makabayan na nuclear powered, abay lumubog. Hindi pa nga nakapaglayag Makabayan, lumubog na. Yung pong balita na yan, itinago po for how many months para siguro maiwasan dito po yung kahihiyan Makabayan. Isipin niyo po, bago as in new. Nuclear power po na submarine po ng China, lumubog Makabayan. At saka isipin niyo lang po, ilang tao ng taga-China ang nandun po sa loob Makabayan. Yung mga mekaniko nila, yung mga tauhan doon po sa loob, yung mga kanila po mga personnel na kung saan nagdadrive po ng submarine Makabayan, isipin niyo lang po ilan lahat po ng tao nandoon. Kasi as far as I know, umabot yata yan ng 150 ba Makabayan, if I'm not mistaken, 130 to 150 po lahat ng mga tao or kayang i-accommodate po na tao sa loob po ng submarine Makabayan. So ang dami talaga. At yan po hindi po matatago ng taga-China kasi nga syempre yung mga tao na yon, meron po sila mga kanya-kanyang mga pamilya Makabayan. Sila po ay hahanapin talaga dito. At saka ang disadvantage dyan sa China, alam ho natin na hindi po pwede at saka napakadelikado kapag ikaw po ay magiging critics po ng gobyerno po ng China Makabayan, lalong-lalo na kay Xi Jinping. Diba alam mo natin yan, napakadelikado po kapag ikaw po ay magiging critics sa gobyerno or kay Xi Jinping. Kaya yan po ay natahimik po na issue na Makabayan. Buti na lang, meron pong nagsumbong, meron pong whistleblower. Siguro, hindi na po nakayanan, talagang napuno Makabayan. So, yung pong balita na yan, sumabog. Siguro, nakarma na dito eh. Unti-unti pong nakarma ang China Makabayan. Dahil po yan sa kanilang ginagawa po dito sa panggigipit,
talagang ginagawa lang hindi maganda dyan po sa ating kababayan po ng mga Coast Guard, dan po sa WPS na kung saan sinasaktan nila po ang ating kababayan pong Pilipinong mga Coast Guards mga kababayan. Meron pa kang insidente na naputulan po ng finger yung ating kababayan po na Coast Guard mga kababayan dahil po sa kagagawan po ng Chinese Coast Guard na kung saan ginigipit tayo at parang lumalabas dito na dyan po sa ating lugar, sa ating property, sa ating pong baluarte sa WPS makabayan na parang lumalabas dito na tayo pa yung informal settler dyan makabayan. Parang tayo po dito yung yung informal settlers, 'di ba? So ngayon, siningil po sila ng panahon makabayan. May nangyari po doon sa China at unting-unti na po dito pong kinakarma ang China makabayan. Okay? So anyways, pag-usapan rin po natin siyempre. Dito po tayo po sa usapin makahabayan na meron pong nangyari the other day tungkol doon sa meron inabot kay PB makahabayan galing po sa isang supporter. Diba? I think some of you or majority na po ng ating mga viewer dito, alam nyo na po yung nangyari na si PBBM sinisiraan po. Talagang siniraan. Kasi nga meron dang harap-harapan na inabot daw itong tao na ito makahabayan at saka sa tingin dito po na mga mapanghusgang tao, mga DBS, mga anti-Marcos, mga fake news peddlers na yung inabot na yun mukhang druga na makahabayan. Druga daw, di ba? Gunggong talaga eh. Hindi ba lang inisip? Common sense lang. Common sense ang sana po dito sa mga DBS, no? Well, alam mo natin, kapag ikaw po ay gusto maging supporter po ng mga Duterte makahabayan ng kabilang kampo, ang requirements po sa kanila, dapat ikaw po ay tanga at wala pong common sense at hindi po marunong gumagamit po ng critical thinking makabayan. Yan po ang requirements ng mga DDS. Kaya nung nakita po na merong inabot po yung isang tao doon kay BBM, nag-isip ka agad na drugas daw yung makabayan. So ngayon, napag-alaman ho natin makabayan kasi nga gin-zoom ho natin po yung video na yon kasi yung una, ang pinakalat kasi po ng grupo ni Hitad Makabayan, yung Facebook account po ni Hitad, yung si political something na name Makabayan. Alam mo natin, account yun ni Hitad. Blurry kasi Makabayan, medyo blurry. At saka yung video na yun, talagang nag-viral. Marami nakikita nun, marami mo mga oto-oto, mga gunggong talaga, nag-isip agad na drugas na yung Makabayan. Pero, ang inabot pala ni Sir Ferdinand Fuentes Topas Makabayan, sana si Sir Topas yun, na kung saan, kilala ba natin si Sir Topas? Siya po ay ninang niya po si FL Imelda Marcos Makabayan. Talagang close friend po nila yung mga Marcos. Ang kanyang trabaho, engraver ho siya. Engraver po ng mga pin, ng mga medals, pati po yung coins po na commemorative coins na nakikita ho natin po sa Palasyo Makabayan. Siya po yung laging gumagawa niyan. Yung mga ibinibigay niya sa pamilya Marcos, nandun po nakadisplay po sa Palasyo Makabayan. Engraver po ang negosyo po ni Sir Topas. So yung inabot na yun po ay PFP Cooler Pin Makabayan. Kasi siguro nakita po ni Sir Topas na wala pong nakalagay dito po sa gilid po ng liig po ni PB Makabayan na PFP Cooler Pin. So inabutan niya. Pero ang problema, sana dito kay Sir Ferdinand Topas, huwag niyo na pong ulitin yun, sir. Kasi marami pong mapanghusga ng mga mata, talagang mapanira po ng mga tao na kaagad-agad maghusga kaagad makabayan. Diba, Sir Topas, manghusga kaagad. Marami pong mga na nakatingin kay BBM, naghihintay na po ito na makita sila na pagkakataon na magamit ho nilang ipapanira dito kay BBM. So ingat-ingat ho tayo. Pwede nyo naman po, Sir Topas, na iabot mo ng formal. Formal lang pong iabot kay BBM. Diba? Much better pa na ganyan kasi iabot mo na parang nasa kalye, wala kang respeto. Pasisya sa word, no? Parang walang respeto kasi ang dating nun para sa akin makabayan. Totoo lang, samantalang pwede niya naman pong gawin yon. Total, makakilala naman sila ni PBBM. Lagi naman po silang nagkikita makabayan. Sabihin niya, ay Mr. President, ibigay ko to sa iyo, itong collar pen, kasi wala ka pong nakalagay dito na collar pen. Ganon, hindi yung parang yung inabot po yung drugas makabayan. Yung ganon, ang pangit talaga eh. Ayaw ko pong ganon. Kasi makita po dito na ng way, ito pong kabilang kampo, magamit lang ipapanira dito kay PBBM. So again, Mr. Topas, bantay-bantay ho tayo. Even though kami pong mga Marcos supporter, mga kasama rin po ng mga loyalista at saka mga pinklawan, alam po natin kung ano po yung inabot mo. Kasi doon po sa original na video, very clear po na video makabayan, makikita naman talaga kung ipuso natin, nakikita talaga natin po, yun po ay collar pen. Pero sa iba, drugas na daw yun makabayan. Gunggong talaga eh. So anyways, pasensya kay Sir Ferdinand Fuentes Topas sa mga sinabi ni Sir Ivan. Ulitin ko lang po,
hindi nagustuhan namin ang iyong ginawa. Next time, kung meron kang iabot, dapat in a formal way. Iwas-iwas po tayo po sa mga intrigang ginagawa po ng kabilang kampo. Makakabaan ko, before tayo po mag-proceed po sa ating next topic, kasi meron po akong ipapakita sa inyo na kung saan literal po na DDS makaabayan nagbaliktaran na. Nagbaliktaran at talaga pong sinabon dito po yung mga DBS na mga bagong supporter o yung mga luma na hindi po nag-iisip. Kasi itong DDS na to, talagang siya po ay marunong po gumamit ng kanyang critical thinking makaabayan. Merong dalawa po na DDS. Pure DDS po pag-usapan natin makaabayan na kung saan tinitira na po ngayon ang kanilang mga kapwa po na mga DDS makaabayan. But before that, isa-admire natin. Nandiyan po si Noel Narcida. Hi to Joel Barasi. Hi to Flor de Lisa Sonday. Nandiyan po si I Am Dar. Hi to Elizabeth Habihan, Fir Bronyula from Kuwait. Nandiyan po si Luzana Nerpio, Nida Rodelia, Jenna G. Hi to Erpilo Mark. Nandiyan po si Jolly Pintor, Angelita Holsanger, Mary Jane Tan, and hi to Evangeline Sanchez. So makaabahan ko, before tayo proceed doon sa ibang mga issues, well, syempre, good news muna tayo para po malaman ng mga viewers natin dito na mga anti-Marcos at saka mga gunggong talaga, para malaman rin po nila na meron pong tinatrabaho po si PBBM at ating pong gobyerno. For more details, let's watch this. Tinuturing na dream come true ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinasayang Panguil Bay Bridge. Positibo ang Pangulo na malaki may tutulong nito sa pagpapalago ng ekonomiya at turismo sa Northern Mindanao. May ulat si Jay Lagang. Sakay ng isang pick-up, personal na binaybay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Panguil Bay Bridge pasado alas 10 kaninang umaga. Bahagi ito ng formal na inaugurasyon ng tulay na itinuturing ngayong longest sea crossing bridge sa Mindanao. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos. Pagkatapos ng drive-thru ay pinangunahan din ng Pangulo ang unveiling of marker at ribbon cutting ceremony. Kabilang ang Panguil Bay Bridge sa mahalagang infrastructure flagship projects o IFP sa ilalim ng Build Better More program ng Marcos Jr. Administration. Para sa Pangulo, dream come true ang tulay na ito. Today, the waiting is ended. We are here for the inauguration of the Panguil Bay Bridge project, a day that we have long looked forward to. If we take all the time from the very moment of conception of this bridge until today, it has been 4 decades. And that is why we continuously are commenting on the fact that how happy all of us are to be here today to open this bridge so that it can service both this Misamis Occidental side and the Lanao del Norte side, and the advantages that it will bring. Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Costing more than 8 billion pesos, this 3.2-kilometer project is now the longest water-spanning bridge in Mindanao. Sinimulang itayo ang Panguil Bay Bridge noong February 20, 2020 na pinondohan ng mahigit sa 8 billion pesos sa ilalim ng loan agreement sa pagitan ng Philippine government at ng Korean Export-Import Bank. In his State of Nation address last July, President Marcos emphasized the importance of connectivity in Mindanao, specifically mentioning the Panguil Bay Bridge as one of the 2 major spans to be opened. That day is today. The completion of this project exemplifies success of the Build Better More program and demonstrates the government's unwavering commitment to the development of Mindanao. Dahil sa tulay, ang dating mahigit sa 2 oras na biyahe mula sa Tubod sa Lanao del Norte papuntang Tangub City sa Misamis Occidental ay magiging 7 minuto na lang. Ang two-way, 2-lane bridge na ito ay may habang 3.1 kilometers. Makakatulong ang infrastruktura sa mas mabilis na galaw ng mga tao, produkto at ng mga serbisyo na makakatulong sa pagpapaunlad ng rehiyon. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, dinisenyo ang tulay upang kayanin ang magnitude 8 na lindol. To ensure regular maintenance and structural integrity,
2 observatory bays are positioned on each side of the pylons. The lighting system includes 120 lamps and advanced features to improve visibility and ensure safer nighttime travel. Over the past 4 administrations, we have embarked on this remarkable journey. Today, under the leadership of President Ferdinand R. Marcos, our efforts have successfully led to the completion of this vital infrastructure, which is now ready to unveil. Aabot sa mahigit 10,000 sasakyan ang kayang ma-accommodate ng Panguil Bay Bridge kada araw at inaasahan na mas maraming bisita at turista ang magkaka-interes na bumisita dito dahil sa naturang tulay. Bagay na labis ipinagpapasalamat ng mga provincial government dito sa Northern Mindanao. We sincerely thank you, Mr. President, that the project was fully implemented and completed during your tenure. Thank you, Mr. President, for supporting and expediting the implementation of the project within 27 months in your administration. The completion of the project will surely contribute to the attainment of our provincial vision of misamisnon magpuyong malinaon, malambuon, o malipayon. Misamisnon living peacefully, progressively, and happily. This project is a shining example of how the Bagong Pilipinas campaign can transform lives and communities. For me, the Bagong Pilipinas campaign is not just about infrastructure. It is about creating a principled, accountable, and dependable government that works for the people. Nakikipagtulungan naman ang DPWH sa mga law enforcement agencies upang mapanatiling ligtas at maayos ang Panguil Bay Bridge. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng Philippine Constitution Association o PhilConsa ang kanyang layunin na magkaroon ng mga batas na mangangalaga at magsusulong ng ating saligang batas. Kabilang narito ang pagprotekta sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Tapusin ang mga nakabinbing trabaho para sa demokrasya. Yan ang naging panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ika-63 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Constitution Association Incorporated o PhilConsa. Ayon sa Pangulo, marami pa ang dapat gawin para mas mabigyan ng ngipin ang konstitusyon ng Pilipinas, lalo na't may ilang mga batas pa ang hindi na ipapasa. As we stand here today, we must acknowledge that many of the laws that fully bring life to our Constitution remain unpassed. And our efforts to fully empower our people and deepen our democracy still fall short of what the framers envisioned. It is high time that we take decisive action. The Bagong Pilipinas calls upon all the branches of the government to rise to this challenge. So as we celebrate today's milestone, let us commit ourselves to the unfinished work of democracy. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng rule of law sa bansa kung saan natatamasa ng bawat Pilipino ang kanilang kalayaan, karapatan at dignidad. Gayon din ang prinsipyo ng separation of powers ng tatlong sangay ng gobyerno para sa mas matibay na sistema ng checks and balances para maiwasan ang pang-aabuso. Let us breathe life into the principles enshrined in our Constitution. Let us create a nation where the rule of law reigns supreme, where justice is not selective, and where every Filipino enjoys the freedoms, the rights, and the dignity that they are entitled to. History is watching us. As we look to the future, let us remember that the Constitution is a guiding light towards a just, prosperous, and resilient Philippines. Binigyang diin din ng Pangulo na patuloy na tinututukan ng pamahalaan ng hamon kaugnay ng soberanya ng bansa, pati na ang pagprotekta sa integridad ng teritoryo nito. We continue to engage in regular consultations and dialogue with all parties to manage that situation in the West Philippine Sea, while developing more avenues for communication and cooperation. Congress is also working on the passage of several pieces of legislation, including the Maritime Zones Bill, and this clarifies the geographical extent of our maritime domain, and the Archipelagic Sea Lanes, or ASL Bill, that seeks to establish ASLs in our archipelagic waters and in the adjacent territorial sea.
Kinilala naman ng Pangulo ang papel ng Philconsa sa pagprotekta ng konstitusyon, lalo na sa mapanlinlang at mapanganib na interes. Samantala, nanumpa naman si First Lady Luis Araneta Marcos bilang pinakabagong miyembro ng Philconsa, kasama sina former Chief Justice Teresita de Castro at Attorney Michelle Lazaro. Yan, so palapakan naman natin po si PB Makabayan and also si Felisa at ang Marcos Administration. Palakawan naman natin. So yan ho mga DBS, huwag masyadong ingot ha, huwag masyadong tanga. At saka nagiging bulag kayo dahil po sa kabila pong kampo ng mga DBS, ng mga vlogger, ng mga gunggong na kung wala ibang ginagawa kundi sisiraan lang po ating gobyerno at saka ginawa kayong bulag sa katotohanan, wala kang alam po sa totoong nangyari. Okay? So dapat nod-nod rin minsan dito kay Sir Ivan. Dito pa sa ating channel, marami kong nalaman po totoong nangyari po dyan sa gobyerno. Okay? So makakabahan ko, meron tayong sagutin po na comment. Kasi hinamon niya si Sir Ivan. Alam ko po itong comment na to, marami siyang copy-paste, marami siyang nireplyan po ng mga viewers natin dyan po sa baba kasi gusto niya pong magkapulyo rin po at saka magalit po sa ating gobyerno makabayan. Ang nagangalan, dito, ito pong comment na to galing po kay J. Katka makabayan. Sabi niya sa akin, ba't nawala yung video mo panahon ni Duterte? Ha ha ha, birador ka ng mga dilawan dati. Birador ako ng mga dilawan dati makabayan. Well, honestly, sa panahon po ng eleksyon, kasi eleksyon yun eh, 'di ba? Talagang batuhan ho 'yun ng mga information, batuhan 'yun ng mga paninira. Normal ho 'yan sa eleksyon makabayan. Nung dumaan po na eleksyon 2022, normal talaga 'yan. Pero at least ngayon, nagkaisa na po yung dilawan at saka yung mga Marcos makabayan. So sabi po niya, ba't mo dinilit? Dinilit ko daw yung video ko sa panahon daw ni Digong makabayan. So kung sinong presidente, doon ka na din papanig. After 2028, delete mo naman ang BBM, ganun ba? So sabi ko sa kanya makabayan, hindi po ako vlogger sa panahon pa ni Digong. 2022 na po ako lumabas, summer election. Di ba makabayan, sino pang nakalala nun? First time yung nakita po si Ivan na lumabas po dito sa ating channel. Diba that is summer, month before po sa election makabayan, doon po lumabas si Sir Ivan. Tapos ngayon, sabi niya, dagdag niya makabayan, sabi niya, ha ha ha, tumahimik ka, isa ka sa mga sinubaybayan ko noon. Napakasinungaling mo talaga. Sige nga, kung di ka pa vlogger noon, manumpa ka, mamamatay pamilya ko. Pamilya ko o pamilya mo? Sabi niya, kung manumpa daw ako, namamatay pamilya ko kung nagsisinungaling ako at pag nagsinungaling ka, mamatay ang pamilya mo. Sabi niya, mabigat na hamon yan. Di sa totoo, mabigat ho na hamon yan. At saka, I am very sure, iilan lang po ang gagawa po ng mga vlogger na ganyan. Hinamon niya si Ivan. I can assure you, ito pong si J. Katcam na hindi po sinungaling si Sir Ivan. At wala pa kong dinilit po na video ni Digong kasi first and foremost, hindi po ako vlogger sa panahon po ni Digong. Nanonood pa lang po ako sa mga vlogger noon na mga vlogger po ni Digong, defender po ni Digong, sila si Banat Bay, sila si Maharlika, Mark Lopez, yung tauhan po ni Banat Bay makabayan, yung babae, nakalimutan na name eh, at saka marami pang iba. Viewer pa lang po si Sir Ivan, I can assure you that, at hindi po sinungaling. Kasi una pong lumabas, kung sinabi mo na nakita mo yung account ko na meron pong upload tungkol po sa mga nangyari noon makabayan, well, hindi po tungkol kay Digong. Unang lumabas at saka una pong na-establish ang aking channel makabayan, that is 2019 yata yun, if I'm not mistaken. Kasagsagan po yun ng Kapa. Nalalaban natin yung Kapa makabayan. At saka paano ako nagiging defender po kay Digong, isamantala ang sinuportahan ko noon ang Kapa makabayan. Alam ho natin kung gaano po galit na galit po ito si Digong sa Kapa. Diba siya po ay sinusulan po ni Kibuloy makabayan? Kasi alam ho natin, napag-alaman natin ng makabayan na yung ilang membro po ng Kapa nagsilipatan na po sa grupo doon po sa Kapa na kung saan ito po ay pinangunahan po ni Pastor Joel Apolinario makabayan na kung saan ito po ay nakulong na. Kasi ipinakulong po ni Digong, ginipit po ni Digong. Kasi nga meron po mga activities doon po sa Kapa makabayan sa nakaalala po na kapag ikaw po ay magbigay po ng 5,000, 10,000, di ba ang balik niyan monthly ay meron pong 10% makabayan? Nalaban natin yan. Yan po'y ginipit po ng gobyerno po ni Digong. Sila po'y na-raid po ng NBI makabayan.
So talagang sinuportahan po namin noon ang Kapa. At saka ang ginagamit ko noon, mga kabayan, na vlogger, 'di ba? Naalala ba natin si Bong Kagape, yung DJ po ng isa sa mga FM station ng Coronadal, mga kabayan, si Bong Kagape. At saka meron din pong 3 na pastor yata 'yon na nag-i-air rin po, mga kabayan, sa Facebook. Defender lang po ng Kapa. Sila po ang ginagamit ko lagi ng mga vlogger. Hindi po vlogger si Sir Ivan noon. Ako na po ay YouTuber, re-uploader. Iba naman kasi yung vlogger, mga kabayan. Ang term po na vlogger, nakikita nyo yan. Or kanyang totoong boses ang ginagamit, mga kabayan. Yan po ay vlogger. So kapag hindi boses mo at hindi ka rin po nakikita po sa mga content mo, well, hindi ka matatawag po na vlogger. Gets na, JCatCam. Mabigat daw na hamon yan, mga kabayan. Sabi niya, mabigat yan na hapon na manumpa daw ako, na mamatay daw yung pamilya ko kapag nasisingaling ako, mga kabayan. Okay? Well, walang problema ho yan. Manumpa si Sir Ivan, I will take oath sa harap po ng lahat ng mga mababatas. Sa lahat po ng 111 million ng mga Pilipino na sinasabi ko dito, hindi ako nagsisinungaling. Sasabihin ko pa dito na hindi po to kayang gawin po ni Sara, mga kabayan, na I do solemnly swear that I will tell the truth, nothing but the truth in this country, Philippines. Hindi ako magsisinungaling. At saka sabihin ko dito, mamatay man ako, wag mo na isama po yung pamilya ko. Kasi dito sa aking vlog, hindi po kasama ang pamilya ko. Nakita nyo ba one time ang pamilya ko dito? Bakit mo naman isasama ang pamilya ko? Isasama kita. Mamatay man ako, mamatay ka rin po na kapag ako'y nagsisinungaling. Well, hindi po vlogger si Ivan ni Digong. Hindi rin po ako defender po ni Digong kasi ang sinuportahan ko noon ang Kapa. Pagkatapos po ng Kapa, mga kabayan, naalala ba natin po yung G-Sion, yung Maharlika Nation? Yes, nag-chef po kami doon. At ang ginamit ko rin po na vlogger, yung si Muntintinig, si Sir Glenn, mga kabayan. Kaya nga makakilala kami ni Sir Glenn dahil ginamit ko po lagi ang kanyang vlog. At saka yung isa rin po na vlogger na kung saan malapit rin po doon sa Maharlika Nation, mga kabayan. 2 vlogger ginagamit ko doon. At hindi pa rin po ninyo nakikita si Sir Ivan. And after po sa Maharlika Nation, kasi yun po talaga ginipit, mga kabayan, di ba pumasok na po yung pandemya. Sa pandemya, ang sinuportahan po ni Sir Ivan, nalaban natin yung pabunan. Yung pabunan, si Mario Marcos, mga kabayan. Yes, nagpabunan rin po si Sir Ivan. Doon, sinuportahan po yung journey ng pamunan ng mga doctors hanggang pumunta itong si Mario Marcos doon po sa Indonesia or sa yung Thailand, mga kabayan. Pero doon sa Indonesia na part, doon siya nagtagal, mga kabayan. Kasi nga gusto niyang isulong doon at para po masuportaan ng bansang Indonesia yung pong pabunan na kung saan yung bakuna na yun po ay na-create po na isang mga doctors po ng pabunan, mga kabayan, pabunan family. So yun po ang sinuportaan po ni Sir Ivan. Hindi po defender si Ivan po ni Digong. Yan po ay totoo. Sinusumpa ho yan si Ivan, mamatay man si Ivan, mamatay ko rin po itong si JCatCam na hindi po ako nagsisinungaling. At wala pong sinungaling sinasabi si Ivan. Well, hahamunin ko rin po kita. Hahamunin kita, JCatCam. Kaya mo bang sabihin na ikaw po'y manumpa, mamamatay ka kapag ikaw po ay nagsisinungaling? Nasasabihin mo, si Sara Duterte, wala pong kinurap po na pera ng taong bayan. Sige nga, I challenge you. Sabihin mo nga yan na sinasabi ko dito ay sinusupan ko na ako po ay matitigi kapag sasabihin ko dito na si Sara Duterte ay walang kinurap na pera ng taong bayan. Kaya mo ba yang gawin? Sige nga, I challenge you. Tapos sabi pa dito ng mga kabayan, sabi niya, magsindi kag perdon, diri nga kandila para makita ang katag. Hindi ba siya waray? Parang it looks like a waray to me. Sabi niya, malaki ba ang bigay ni Tambaluslos sa'yo? Well, hindi po kilala po ni Martin Romualdez. Hindi po kilala. Sabi nito, kaya pala noong napanood ka vlog mo, iba na ang ihip ng hangin, nyeta ka. Sana kung bayaran ka ni Tambaluslos, yang nilamon mo na pera galing sa kaba ng bayan magdala ng sakit sa walang lunas. Isa kang balimbing. Ulan ko lang po, hindi po ko bayaran po ni Speaker Martin Romualdez at yan po ay totoo kasi hindi rin po niya ako kilala. Pati nga si PBBM, hindi ko kilala noon at saka wala pong bayaran po sa mga PBBM na mga vlogger. Unang-una, napakuripot po ni PBBM.
kuripot o yun. Kung hindi pa kuripot si PBBM, tingnan nyo lang po yung mga bumaliktad ng mga vlogger nandun na po sa kabilang kampo. Magbaliktaran kayo yun kung hindi pa kuripot, kung hindi pa kuripot itong si PBBM at meron pong binabayaran po ng mga vlogger. Ang meron pong mga binabayaran po ng mga vlogger, yung po mga vlogger po sa kabilang kampo, mga tauhan po ni Digong. Kasi sila, ang funders nila, taga China naman kasi. Sabi niya dito na isa kang balimbing, sinisiraan mo yung taong matapat na tao. Sino yung matapat na tao? Busisiin mo ang COA sa Davao noong mayor pa sila daw. Busisiin daw yung COA, makabayan. Well, babalikan kita dyan. Ang ganda ng Davao namin, isa ka sa sumisira. Makikita natin yan sa eleksyon. Yes, talagang makikita ho yan sa eleksyon, sa darating po na eleksyon. Kasi dito po sa sinabi mo, na busisiin mo ang COA sa Davao noong mayor pa sila. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lagi hong merong threat ang taga-COA dito kay Digong. Paano sila maglalabas po ng report? Itong taga-COA, samantalang lagi silang ginigipit po ni Digong, tinatakot po ni Digong, at lahat ng mga nandyan po sa gobyerno, takot kay Digong. Kasi meron siyang record po na itatigil yung tao kapag hindi ka pabor sa kanyang gusto. Hindi mo ba alam yan? Ngayon, isampag ko sa iyo ito. Itong balita na to, sabi ba dito, Philippines, Duterte, one state auditors, kidnap at saka gurgurin rin po. Ipa-kidnap at saka gurgurin yung mga state auditors. So paano sila makakapagsalita? Paano sila maglalabas po ng mga report? Samantalang tinatakot na ho sila ni Digong. Ito pong balita tungkol kay Sara Duterte, COA. Davao City taps confidential funds spending during Sara term. Naglabasan na po ang baho ni Sara Duterte at hindi po kailangan pong siraan si Sara at si Digong, yung mga Duterte, kasi nga sira na po sila. COA questions Davao City for use of development funds. Meron pa dito, COA urges to look into Davao City confidential funds under Sara Duterte. Kasi marami pong report naglabasan na si Sara Duterte meron siyang disallowances at saka misuse funds na nangyari sa panahon po doon po sa siya pa ay isang DepEd Secretary at saka sa panahon po na siya pa ay mayor ng Davao City. Marami pong report sa kanya, J. Katcam. Ikaw, bulag naman kasi, gunggong ka kasi. Ikaw, kaya mo ba ang hamon ko? Sige, manumpa ka nga. Hey, si Ivan, hindi ko takot kasi hindi po sinungaling si Ivan at wala po kong balak magsinungaling. Bakit naman ako magsisinungaling dito? Mahirap naman kasi magsinungaling. Tingnan nyo, yung mga DBS ngayon, di ba? Nakikita, naglantaran ngayon ang tutulang kulay kasi sila po ay sinungaling. Ayaw ko po at saka wala pong planong magsinungaling. Kasi nga ang mga viewers sa Ivan, mauutak ho yan, marunong ho yan mag-analyze, marunong ho yan gumamit po ng critical thinking. Kapag magsisinungaling po si Ivan, malalaman nila yan. Kaya wala akong balak po magsinungaling. Okay na ba, Jetcam? Kaya mo ba ang hamon ko? Hindi vlogger si Sir Ivan ni Digong at wala po akong dinilit po ng mga video ni Digong. Sa panahon po ni Digong, ang ginagamit ko ng mga vlogger, yun po sila po si Montintineg or si Sir Glenn ho yun. Okay? Lumabas si Sir Ivan 2022 month before po sa election. Doon nyo na po nakita itong si Sir Ivan. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, sa kapag-usapan ho natin ito pong si Rocky, kasi si Rocky mukha yatang kumambyo mga kabayan. Hindi daw siya maka-Duterte. Hindi ba maka-Duterte itong si Rocky? But before that, isa-tamar natin. Nandyan po si Nore Somalinog, Romeo Caro Gigato Jr., hi to Agapi Jan Lagon. Nandyan po si Concepcion Awi from Athens, Greece, hi to Jess Lubto from Calamba, Laguna, hi to Fee Wagner, Edmond Ramos, Maria Elsa Ramos, Amang Frank Dolfo Akong o Borongan City, Isamar. Nandiyan po si Celia Salamat, hi daw kay at Ginaro Salamat ng Dasmariñas, Cavite. Nandiyan po si Evelyn Garcia, Edison Sotelo from La Union. Nandiyan po si Jemson, si Jeriel and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Sports Shinobi from South Korea. Nandiyan po si Anastasio and hi to Edna Ramos ng Ugong, Pasig City. Greetings from Burgos, Montalban. Nandiyan po si Paz David Cesar from Malaysia and hi to Ashen. Magkaabahan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Botanding.
kasi si Butanding, abay kumambyo yata. 'Di ba alam ho natin na siya po ay kinasuhan po ni Melvin Matibag Makabayan, yung former na General Secretary po ng PDP Laban. Itong si Roque nag-file po ng disbarment case dahil po doon sa papalakanap at sa pagpapakalat po ng isang malisyosong video daw, si PBM daw yon, yung pulboronic video Makabayan. So nakita ho yun na grounds na pwedeng gamitin dito ni Matibag. Nag-file siya ng disbarment case. Ngayon, itong si Roque Makabayan, the other day, hindi yung vlog niya kagabi, hindi yung the other day Makabayan. Lungkot na lungkot siya kasi nakita niya Makabayan na marami na pong mga DDS na mga vlogger kasamahan niya nagsisiraan dito. At siyang iba, nagbaliktara Makabayan. Nalungkot daw siya. At dito, sinabi niya rin po na hindi daw siya maka-Duterte Makabayan. Sige, tanong ko dito mga viewers, hindi ba maka-Duterte itong si Roque? Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan, okay? So for more details, let's watch this. Totoo po, naglingkod ako kay Duterte. Pero hindi po ako maka-Duterte. Ako po yung maka-Pilipino. Hindi ko pa po alam kung ano yung sinasabi niya tungkol dun sa pulvoronic video. Lilinawin ko lang po, hindi po galing sa akin yan. Yan po ay galing sa puting ahas ni Maharlika. Pangalawa, hindi ko po kailan sinabi na yan ay patunay na drug addict ang presidente kasi ang problema, nakita lang natin, pag sisinghot, wala naman po yung katunayan na ang sinisinghot ay cocaine. Pero ang aking punto de vista naman, may karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa kabila ng video na ito. At bago po naman yan isinapubliko, bago ko ilinagay din sa Facebook ko, ng due diligence po ako. Gumamit po ako ng computer app, yung deepfake, at pinakita ko nga sa New York yan in-upload ko yung raw video na nanggaling kay Maharlika at lumabas doon na hindi po siya AI, no? At bago ko po yan, ipinost sa aking Facebook. Siyempre, nag-iingat din tayo. Ayaw naman natin na kung ano-ano lang i-upload natin. So, nagkaroon po ako ng due diligence din. At ngayon nga po, si Binibining Maharlika ay meron siyang full-blown study galing po sa Hollywood, Los Angeles, kung saan po ginagawa ang mga pelikula. Sino ba magiging eksperto sa AI o sa alteration ng mga video, kung hindi, ang Hollywood mismo. So, Amerikano po ang nag-authenticate niyan at sa tingin ko po, binigyan nga ng pagkakataon ni Melvin Matibag na mapresenta sa isang pagdinig yung pag-aaral na ginawa ng eksperto sa Los Angeles. Nagkaroon po ng kumpirmasyon, yung eksperto, tetestigo daw po siya dun sa kanyang ginawang report na authentic yung pulvoronic video na hindi yan AI at wala pong alteration. Niniwala po ba kayo si PBBM yan? Parang edited po. Parang AI, no? AI, no? Parang sa hulma ng mukha, saka parang hindi siya masyadong malinaw, hindi klaro. Thank you po. Survey lang, boss. Naniniwala ka ba si BBM to? Ito? Oo. Hindi. Bakit po nasabi niyong hindi? Hindi niya kamukha parang Koreano. Parang Koreano. Ito si BBM. Ayun, si BBM talaga yan. Never yan. Parang laging kimpi, no? Parang gano'n. Oo. Ayun, thank you, sir. Thank you. Ito po, si BBM po ito. Itong nasa kabila po, sa tingin nyo, siya rin po yan? Parang hindi naman. Hindi. Pero sa itsura? Malayo po kasi nag-hallucinate po yung AI minsan. AI. So, para sa'yo, AI po ito? Possible po. Pero possible din na iba pong tao. Blur lang. Blur lang. Thank you, ma'am. Eto si BBM to kasi. Siya rin po ba to sa tingin nyo? Sa based na dalawang image. Tingin ko, hindi po. Parang AI, ganun? Yes po. Since yung hairstyle niya medyo nagbago. Yes po. BBM yung haircut niya. Parang ito kasi signature look niya yan yung signature look ni BBM. Kimpi yung buhok. Apo. Ayun, thank you po, ma'am. Thank you. Ayan, thank you po. Malungkot po na ang dami-daming mga vloggers na mga DDS na nag-aaway-away. Well, isipin na lang po natin, sa demokrasya, talaga magkakaroon tayo ng iba't ibang mga pananaw. Pero mga DDS vloggers, sige kayo, pag kayo nagpatuloy ng pag-aaway, naku po, magwawagi ang mga ensamada vloggers. At tingin ko, ayaw natin mangyari yan. So sana, kung maliit na mga bagay lang naman ang pinagkakadiferensyahan, tayo ay magpasensya na sa isa't isa, magkaisa na. Dahil ang makikinabang kung tayo maglalaban-laban ay ang adiktadoryang rehimeng
Marcos. Bakit sila nakawindang-windang at saka nagsiraan mga kabayan? Siyempre, hindi sila makakasundo kasi nga yung mga paninira nila, yung iba, hindi man kasi agree mga kabayan. Totoo yan, hindi po lahat ng mga DDS na mga supporters na nag-agree doon sa mga paninira nila. Lalo na yung mga matitino po mga kabayan, yung marunong po mag-isip, hindi agree sa kanila. Dito rin po sa post po, ipakita ko sa inyo mga kabayan, itong post po ni Peebles Talakera, like for example, sabi niya, doon sa mga nagsishare ng video na may inabot daw si PBM, inabot daw kay PBM, wag tanga ha, mga adik sa eskinita nag-aabutan para hindi makita, tapos mag-aabutan sa harap ng media, mamili din ng ibabato, mema lang. So hindi po nag-agree sila, hindi po nag-agree itong si Peebles sa kanilang makabayan. At sa napansin ko no, mugyatang bumabalik na dito si Peebles makabayan, gusto niya pong babalik dito sa pagsuporta po sa ating gobyerno or kay PBM. Napansin ko lang sa mga uploads niya. Like for example, dito rin po. Sabi niya, inumpisahan ninyo akong awayin. Ngayon, nalinabanan ko kayo, ako yung traidor. Sabi ko sa inyo, kung kaya nyong gawin yan sa ibang vloggers, huwag ako. Dahil sisiguraduhin kong masisira kayong lahat. Mga eme-eme kayo. Kung hindi pa mga bayaran, yung iba dyan, siging tanggap ng donations. Nagkikipaglaban sa bayan for donations, kaso ka. Well, ito na pong pagkakataon po, Peebles. Peebles Talakera, ito na pong pagkakataon mo. Ako walang problema. Ikakampanya kita dito sa aking channel, nasusuportan mo ang channel mo as long as pangalanan mo lang kung sino yung mga vlogger na mga bayaran. At lagi pong tumatanggap po ng mga donations para na po sisiraan si PBM. Peebles Talakera, call out. Sige nga, kung kaya mong pangalanan mga vlogger na mga bayaran at saka yung tumatanggap po ng pera para lang po sisiraan si PBM, pangalanan mo, I can assure you, I promise you, ikakampanya kita dito sa aking channel na ka po ay susuportahan. Okay? Peebles Talakera. So anyways mga kababayan ko, isa na po sa nagpakalat na mga yung tungkol doon sa merong inabot po kay PBM. Actually marami naman talaga eh. Like for example, yung merong yung PFP, yung PIN mga kababayan. Isa sa mga nag-repost niyan dito, for example, ito pong si Hitad, as usual, expected natin yan. Si Hitad, sabi niya, Pulburon o WPS. Tapos sabi pa dito, ito rin pong, forward tayo, dito po kay Joy De Vera makabayan. Sabi niya, Ment, ano ba kayo? Ment yon. Pero meron ho yung makabayan, malicious ho yun na comment or caption po ni Joy De Vera, yung walang ligo. Yung lagi po sinasabi po na Takiro na walang ligo na makabayan. And also, ito pong si Vincent Tabigi makabayan. As usual, Vincent Tabigi, so nakikita na po natin itong kanyang ginagawa na parang gusto niyang gagaya po doon kay Princess Maute, kay Princess Maui makabayan, na talagang nagiging rabid na ngayon kay PBM, na tumitira, naninira po kay PBM. Diba? Mismo siya, alam niya kung ano yung makabayan, cooler pin ho yun, PFP cooler pin, pero sabi niya, papel lang po sinabi ng mga lolista. Tingnan nyo daw ng maayos. Ha ha ha. Diba? Napaka-malisyoso makabayan. Itong si Tabigi talaga, medyo all out na talaga eh. Pero dapat, alam nyo makabayan, ako first time ko itong gawin to. Huwag nyo na pong panoorin itong si Vincent Tabigi. Dapat, kung kayo pa ay nakasubscribe pa kay Vincent Tabigi, i-unsubscribe nyo na po. Kasi talagang naging rabid ng usa ngayon sa paninira po nating gobyerno at saka kay PB makabayan. Ngayon, pupuntahan natin po itong si Joy De Vera. Kasi nga siya po ay tumitira makabayan, well, babalik na rin ho natin. Si Joy De Vera, the other day, pumunta po doon sa China. Yes, nagpunta sa China makabayan. Tsaka ang post niya, sabi niya na may visit in China, provided an opportunity to meet and break bread with the Director General of Office of Foreign Affairs for Yunnan, blah 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 makabayan. Tingnan nyo, Director General of Office of Foreign Affairs ang kanyang na-meet doon makabayan. Diba? Napaka-BS talaga kasi nga imposible na sa po ipapadala po nating gobyerno makabayan para po ma-meet niya yung isang Director General of Office of Foreign Affairs. Ngayon, ang kanyang point, ang kanyang pakay kung bakit siya pumunta dyan sa China makabayan, baka nanghingi na po ng budget dito. Kasi alam mo natin, di ba nagipit na po sila sa Pilipinas makabayan? Kasi nga ang budget po
nito ni Digong at saka not just Digong, also Digong kasi nga meron siyang property doon po sa KOGC mga kabayan. Ang property ni Digong at saka ni Kibuloy, 'di ba alam mo natin na freeze o yan, gin-freeze po ng gobyerno natin mga kabayan. Na freeze po ang kanilang properties at saka pati po ang kanilang mga bangko. So sila ngayon po ay nagutom na mga kabayan. Kaya siguro ito po si Joy De Vera nagpunta kaagad doon po sa China mga kabayan. Ipakita ko sa inyo, nito po mga tao na to, sila po ay bayaran po ng China mga kabayan. Filipino influencers, troll farms, top for pro-China narratives study. Sabi dito sa balita, the Chinese government is recruiting Filipino social media influencers and troll farms to push Palace narratives that favor Beijing, according to a recently published study with as many as 10,000 fake accounts found to be spreading pro-China narratives. But besides the flood of pro-Chinese content on social media, the Chinese government is also relying on a more covert form of propaganda. Local news reports and minimize Beijing's roles in flood infrastructures project while shifting blame into local leaders. So on and so forth. Tsaka dito natin napag-alaman mga kabayan na marami talang hinire po ng mga influencers, mga mga Pilipino, na mga vlogger para po pababor dito po sa China mga kabayan. Mga pro-China bayaran kasi ito sila si Sasro Gando Sasot, ito pong sila po si Trixie, sila po si Joy De Vera mga kabayan, di umano sila daw ay mga bayaran po ng China according po ng ibang mga vlogger mga kabayan. Diba Joy De Vera, diba Sas, si Mark Lopez, si Tio Moreno, itong si Trixie, di umano sila daw bayaran po ng China mga kabayan. Tapos ngayon, dahil lang po sa pera, sisiraan nila si PBBM. Itong si Digong, tsaka si Sara, hindi na po kailangan pong sisiraan. Kasi nga, first and foremost, sila na po ay sira talaga mga kabayan noon pa po. Ngayon, mas lalo na pong napag-alaman ang kanilang mga ginagawang kabulastugan mga kabayan. Anyways, settlement natin. Nandyan po si Boboy Elmido Costin sa Dugyo. Nandyan po si Gorgonia Angala Hatsu Merna Borromeo, Vector Robin. Nandyan po si Wing Salvatierra, Nonski Pasamonte, Lods Lahara, Hatsu Janet D. Narvaez, Sherlan Martin Nakashima, Hi to Eds Villarreal. Nandiyan po si Carlin Campos, Ana Holwa, William Steven Verdugo, Baby Garcia, Elsa Hoffman, Girly Solabo, Otelo Lem Diesto, and hi to Alicia Lee. Makahabaan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abe. Dito, sinapon si Sara Duterte kasi nga siya po'y napaka-uptake, napaka-bilis makahabayan maglabas po ng video kapag China na po. Diba the other day, meron pong event, anniversary po yung China makahabayan. Ang bilis talaga na nakapaglabas po siya dito ng congratulations, parang greetings po sa China makahabayan. Hindi niya inisip ang mararamdaman ho dito ng ating kababayan po mga Pilipino na na ginigipit at saka tinitira po dyan po sa West Philippines si makabayan na kung saan ang mga Pinoy maraming pong nasasaktan yan sa ginawa po ni Sara Duterte makabayan. Di ba? Dito po sa ginawa po ng China dyan po sa West Philippines Sea, wala siyang makabayan, wala siyang statement kahit kunti man lang. No comment. Wala po. As in, wala po makabayan. Silent lang po. Pero dito po sa event po sa China, isa pong anniversary makabayan, ang bilis nagpalabas po ng kanyang statement. For more details, let's watch this. Pakinggan po ninyo ito kung ano inyong masasabi. Dito sa opisyal mensahe ng pagbati at pagkilala sa China ni Inday Sara Duterte. Ladies and gentlemen, I extend my heartfelt congratulations to the government and people of the People's Republic of China on the occasion of its 75th anniversary. This momentous anniversary is a testament to the incredible progress and achievements of the Chinese people whose resilience and vision have transformed China into a significant force in global affairs. As neighbors, the Philippines and China share a relationship that has been shaped by our history and geography. Our partnership is rooted in the principles of mutual trust and mutual respect as equal sovereign states. And it is this solid foundation that will allow us to continue strengthening our ties. In an increasingly interconnected world, working together to promote peace and stability in our region is more important than ever, always grounded in international law.
In these times, our nations must work together to promote peace, cooperation, and a stable environment that will benefit our countries and the broader international community. We are living in a world marked by complex challenges: climate change, terrorism, and transnational crimes, to name but a few. These challenges are too large for any one nation to address alone. However, they also present us with opportunities for greater collaboration. Together, the Philippines, China, and our international... So, yan. Ano yung masasabi dyan? Ang bilis ng pagbati ng ating pangalawang Pangulo pagka China. Ano kayang ibig sabihin nito? Kala ko, kaya biglang lumutang yung statement na yan. Kala ko pagkundi na sa patuloy na pananatili ng maraming mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sabi ko, yan. Si Inday nagsalita na. Tuwa na ako. Akala ko kukundinahin na ng China eh. Akala ko ay magsasalita na about China sa ginagawang panghihimasok, pang-aagaw sa West Philippine Sea. Hindi pala eh. Binati pa ng congratulations. So ano yung masasabi dyan? Anyway, anniversary yan. Okay? So yan po yung pangalawang Pangulo ng ating bansa na basta may mga okasyon sa China, nangunguna yan na bumabati. Kung ano ang ibig sabihin, malaya po kayo na magkaroon ng mga pananaw sa isyong yan. Okay? Samantala, nako, ano ba ito? May bago na naman silang pakulo. Pakulo ba ito? O ano ba ito? Parang installment. Abay ngayon, may pinalalabas na naman. Na may bago na naman daw video na parang laban na naman kay Pangulong Marcos. Ano ba ito? Wala nang katapusan. At magugulat ka. Doon sa unang video na pinalabas ng mga DDS, sumablay. Base sa mga foreign expert, hindi si Pangulong Marcos yun. At inamin na mismo, nung si Maharlika na kasama ni Harry Roque naglabas sa Amerika ng video yan, na hindi yun si Marcos. Ginamit lang talaga nila yung nagngangalang Marlon. Na dating undersecretary nung mawala, ayun, ginamit, nagpagamit naman sa video. So fake video talaga yan. Sablay talaga, kaya mayroong pananagutan. Kakasuhan kayo ng NBI, yung mga nasa likod nito. Ngayon, meron na naman silang pinapalabas. At ang matindi nito, galing mismo kay Vice President. Kasi nung press conference nung isang araw, nung marap siya sa media, sa Office of the Vice President, sinabi niya, meron siyang video na hawak. At kinukulit siya ng media, ma'am, ano po yung laman ng video? Ano yan? Ayaw, secret daw. Ilalabas at ilalabas. Pero against President Marcos. Sinabi na niya na tungkol ito kay President Marcos. Kaya ngayon, ang dami na naman naglalabas ng speculation. Ano na naman ito? Panibago na naman paninira. Ang masakit nito, hindi galing sa vlogger ang balita. Hindi galing sa mga vlogger anti-Marcos o yung mga kung sino-sino dyan. Galing mismo sa pangalawang Pangulo ng bansa, Inday Sara Duterte. Siya yung umamin na merong siyang bidyong hawak. Kaya ngayon, inaabangan ano ang laman nito. At bakit 2 taon silang magkasama ng may unity, wala siyang nababanggit tungkol sa video, at sinusuportahan niya ang ating administrasyon nung siya mag-resign as DepEd Secretary at ngayon ay parang oposisyon na may sinasabi na siyang video. O di ba? So paninira ito, abangan ninyo. Hindi galing sa mga intrigador lang, hindi galing sa mga DDS lang, mismong Duterte ang panggagalingan kasi siya umamin. Kaya abangan natin kung ano itong pasabog na ito ni Vice President Sara Duterte. Ito ba ay isyong pamumulitika, paninira talaga sa gobyerno, paninira ng personal sa ating Pangulo? Talagang oposisyon na ho si Inday Sara Duterte pagkaganito. Ito ay nasabi niya nung humarap sa media nang tanungin yung issue sa controversial na budget ng Office of the Vice President. Bakit hindi siya dumadalo doon sa deliberation ng budget sa Kongreso? So, sa haba ng question and answer, tanungan, umabot na ron sa video. Anong kulitin ng media, ma'am, Vice President, ano yung video? Para saan yan? Ilalabas daw niya sa tamang panahon, parang ganon. So, ibig sabihin ito, meron na namang gagawin ang mga anti-Marcos or Duterte camp, pati na mga vlogger sasakay dito,
dahil Vice President na ho yung nagsalita. Wow! As in wow. Talagang wala ng pagkakaisa. Iba na talaga ang galaw ni Vice President Duterte. Kung siya mismo ang maglilid ng paninira kay Pangulong Marcos tungkol sa video niya na ayaw pa niyang ilabas. Ano kaya ito? Wow, ayaw kong paunahan. Meron ng inisa na sinabi. Dati yung kanilang video nilabas tungkol sa illegal drugs kuno, pero fake nga. Hindi na patunayan. Ibang tao. Si Marlon Purificación nga yung binabanggit doon na ginamit kamukha. Pati yung butas ng tainga. So talagang fake. So ngayon ano naman kaya ito? Talagang ayaw nilang tumigil. At ngayon ang tingin ko parang nagsisimula na si Inday Sara Duterte na maging talagang kritiko ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Okay, so thank you so much sa ating mga viewers na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section na hindi ko na-shout out. Hopefully po sa ating next na topic, sa ating next na vlog, ma-shout ko na po kayong lahat makabayan. Okay, anyways, yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos Ama, maraming salamat po sa isa na namang magandang araw. Bago namin simulan ang araw na ito, ikinukumpisal po namin sa iyo ang lahat ng aming mga kasalanan. Pakiusap, patawarin po kami at linisin kami. Panginoon, mula ngayon, pinipili naming huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ipinagkatiwala namin ang lahat sa iyong mga kamay dahil hindi kami makakaasa sa aming sariling lakas. Pakiusap, pangunahan mo po kami. Sa pangalan natin Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some